Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung gusto pa magpatagal ng termino niya. Ito ang maanghang na pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa isinagawang pagtitipon ng Rage Coalition kahapon kung saan muli nitong binatikos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga ibinato ng alkalde ang aligasyong lumalala umano muli ang problema sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Sa press briefing kaninang umaga, sinagot naman ng Malacanang ang mga naging pahayag ni Mayor Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, paulit-ulit na lamang umano ang mga aligasyon ng kampo ng Duterte laban sa administrasyon. Kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Kaugnay naman ang isyu ng iligal na droga, ipinakita ni Castro ang mga news clippings hinggil sa pagkakasabat ng mahigit 15 million pesos na halaga ng shabu sa isang operasyon sa Davao City noong May 14. Kaya nga po masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga iligal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Ayon sa Malacanang, nagpapatuloy ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at wala umanong naitatalang extrajudicial killings o EJK sa kasalukuyan. Sinagot din ng palasyo ang aligasyon ni Mayor Duterte na may umiiral umanong undeclared martial law sa bansa. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Nanindigan naman ang Malacanang na nagpapatuloy ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian at iba pang iligal na gawain. Patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.